Hello, welcome sa aking tutorial video para sa Python. Ako nga pala si Ezekiel Datuin at ang aking tatalakay ngayong araw ay Chapter 1 ng ating module na title ay Introduction to Python. Lesson 1: Understanding the Compiler and Interpreter. Compilation versus interpreter. Computer is the act of composing the selected programming languages element in order that will cause the desired effect, and the effect that could be different in every specific case and up to the programmer's imagination, knowledge, and experience. Bago pala tayo pumunta sa mismong Python, kailangan muna nating malaman kung ano ang pinagkaiba ng compiler sa interpreter. Pero sa dalawang to, unahin muna natin yung compiler. Compilation Compilation is the source of program is translated once. However, this act must be repeated each time to modify the source code by getting the file containing the machine code. Now you can contribute the file worldwide. The program that perform translation called compiler or translator. Itong compiler na to, ito yung kumukuha lahat ng ating source code o mismong code natin. Tapos ito siya yung mag-translate into machine code tulad ng mga binary, ng mga 10011, mga ganun. Tapos, ang magiging kalabasan nito yung mismo yung output natin. Ang mga madalas na gumagamit ng mga ganitong languages ay mga C or mga C++, mga ganun. At so naman ay interpreter. In interpretation, you or only the user of the code can translate the source of program each time it has to be run. The program performing this kind of transformation is called an interpreter, as it interprets the code every time it is intended to execute it. It also means that you cannot just distribute the source code as is now because the end user also needs the interpreter to execute it. The interpreter naman ay mas mabagal kumpara sa compiler dahil tina-translate nito yung line by line. Hindi siya katulad ng compiler na iisa into the machine code tapos execute agad ng code. Ito, iniisa-isa niya yung bawat line. Hindi katulad ng buong compiler, isang buo, ito line by line. Sa interpreter naman, isang line tapos output, isang line tapos output ulit. At ang mga gumagamit ng mga programming languages na to ay mga JavaScript at PHP. Advantages and disadvantages ng compiler at ng interpretation. Compilation. Ano nga ang mga advantages na itong mga to? Number 1, the execution of the translated code is usually faster. Yun nga, gaya na sabi ko kanina, mas mabilis ang compiler dahil mas mabilis siyang mag-execute ng translated code o yung mismong output. Number 2, only the user has have the compiler and the end user may use the code without it. The translated code is stored using the machine language and it is very hard and understand it. Your own inventions of programming tricks are likely to remain the secret of yours. Ngayon naman, disadvantages naman na itong compilation na to. Number 1, the compilation itself may be very time-consuming process. You may not able to run your code immediately after any amendment. Yun nga, medyo time-consuming nga lang to dahil kailangan natin ma-perfect ang source of code para mas maganda yung output na kakalabasan nito. Kasi di natin basta-basta madedebug yung mga code natin kasi isang buong source code yung
aaralin dapat natin. Hindi siya katulad ng ng interpreter na line by line na madetect natin agad yung mga error nito. Number two, debugging complexity. Debugging its compiled code can be more challenging than debugging the interpreted code as the debugging information may not directly to the original source code. Nga, gaya na sabi ko sa number one, mas mahirap lang mag-debug pag compiler. Hindi katulad ng interpreter na pwede matest line by line. Pag compiler naman, kailangan talaga ma-detect natin yung mali natin or mismong error. Sa interpretation naman, ano nga ba advantages na itong mga to? One, you can run code as soon as you complete it. There are no additional phases of translation. Ang kagandahan sa interpreter, pag nagka-code ka, directly ma-executed agad siya. Di katulad ng compiler na kailangan ma-translate into machine code para makita yung output. Number two, interpreted language often provide more straightforward debugging processes as errors are reported in the context of the original source code and aiding in easier identification and correction. Ito rin yung ito rin dahil nga directly agad makikita yung output, mas madali natin siyang ma-debug dahil lalabas agad yung output dito. Ngayon, disadvantage naman ng interpretation. One, I don't expect that interpretation will ramp your code to the high speed. Your code will share the computer power with the interpreter so it can't be very fast. So yan ang isa sa downside ng interpreter. Mas mabagal siyang mag-execute kumpara sa compiler dahil ni-isa-isa niya ang bawat line tsaka lang niya ito i-execute. Number two, to run the interpreted code, the target system must have appropriate interpreter installed, which can be potential drawback in terms of distribution and execution on different machine. Mas kailangan natin mag-download ng mas appropriate interpreter para di tayo masyadong magkaproblema o inaayon para doon sa mismong language na yun. At dahil alam na nga natin ang pinagkaiba ng compiler sa interpreter, ay pupunta naman tayo sa Python na or ating lesson 2. Lesson 2, Introduction to Python Programming. What is Python? Python is widely used, interpreted, object-oriented, and high-level programming language with dynamic semantics used for general-purpose programming. Python was created by Guido van Rossum, born in 1956 in Haarlem, the Netherlands. Of course, Guido van Rossum did not develop and evolve all Python components by himself. Kung makikita nyo dito sa kanan, sa picture na to, ito ang lumikha or creator ng Python at siya nga ay si Guido van Rossum. Siya nga pala ay isang Dutch programmer. Si Guido van Rossum ay ginawa ang Python at ang unang version nito ay noong 1991 at ang unang version ng Python ay 0.9.0. Since nakilala natin si Guido van Rossum, bakit nga ba niya ginawa ang Python? Ang goals pala ng Python ay in 1999, si Guido van Rossum defined his goal for Python. Gumawa siya ng goals para sa Python noong 1999. An easy intuitive language as powerful as those of major competitor. Gumawa siya ng code na kaya makipagsabayan sa malalakas na code tulad ng Java, JavaScript, C++, at the same time na hindi siya mahirapan. Number two, open source, so anyone can contribute to
to its development. Ginawa, ginawa para sa mas madaling makapag-contribute at mabilis na mag-edit ng mga source code. Number 3, code that is understandable as plain English. It means na kayang intindihin in plain English o mas madaling intindihin kumpara sa ibang code. Suitable for every task or allowing for short development times. Mas mabilis at komportable para sa mga everyday tasks at short time development lang ang needed. Dinisenyo ni Gudovan Roshum ang Python para mas mabilis at easy to use kumpara sa mga ibang competitor na itong mga to. What makes Python special? It's easy to learn. The time needed to learn the Python is shorter than for many other languages. This means that it is possible to start the actual programming faster. Sabi ko kanina, mas mabilis matutunan ang Python kumpara sa mga ibang competitor na ito. It is easy to teach. The teaching workload is smaller than needed by other languages. This means the teacher can put more emphasis on general languages independent programming techniques, not wasting energy on exotic tricks, strange or exception, and incomprehensible rules. Dahil mas madaling matutunan ang Python, mas easy to teach naman to para sa mga professor or teacher dahil nga mas pinasimplify lang ang Python. Number 3, it's easy to use for writing new software. It is often possible to write code faster when using Python. Ang Python pala ay sobrang pinasimple. Ang ibang code na mahaba ay isa lang linya dito. Kumbaga, sa Java, sobrang haba ng mga line na ginamit mo. Dito naman sa Python, isang line lang ang gagamitin natin. Number 2, it is easy to understand. It also often easier to understand someone else's code faster if is written to Python. Mas madali daw natin maintindihan ang code pala kung ito ay nakakode sa Python kumpara sa iba. At last, it's easy to obtain and install and deploy. Python is free, often and multi-platform. Not all languages can boast that. Mas easy pala ang Python ma-install ngayon. At dahil nandito na rin naman tayo sa part na to, papakita ko sa inyo kung paano i-install ang Python. Ngayon naman ay tuturo ko kayo kung paano mag-download ng Python sa ating mga computer. Unang-una, magbukas kayo ng browser, kahit anong browser, Chrome, Edge. Basta i-type nyo Python download or download Python. At ang unang-unang lalabas dyan, itong mismong may kulay blue at dilaw. Once na naklik nyo yan, itong lalabas dyan. Python, dadaling niya sa mismong page nila. At ida-download nyo lang itong mismong download button niya. At pagka-download nyo yan, at pagka-install, punta kayo sa inyong file, tapos click install. At ito ang lalabas dyan. Install Python. Pero hindi nyo install now. Pwede nyo i-customize, i-check itong dalawang use admin at add Python if. Tapos customization, installation. Tapos next nyo lang yan. At i-click nyo lang yung install at okay na yung mismong setup. At pag-install nun, pwede nyo na siya i-close. Tapos mahanap nyo lang yung mismong app niya. Pag sinearch nyo sa mismong computer nyo na pangalan is IDLE Python.
Tapos open nyo lang. Tapos pwede niya kayong gawa ng inyong kauna-unahang code. Yan, katulad nito. Print, hello. Print, tapos lagay nyo hello, welcome to my tutorial video. Tapos itong mismo yung outcome niyan sa baba na kulay blue. Yung gagawin na sabi ko sa inyo, pag sa Java to, medyo mas mahaba ang line ang gagawin nyo. Pag sa Python naman, isang line lang, tapos print, rekta, rekta print na agad siya. So yun lamang at maraming salamat sa panonood. Thank you po.